Ikaw ba ay bahagi ng LGBT o may kaibigan, kapatid o kamag-anak na kabilang dito? Ang pagtanggap sa mga LGBT pagdating sa pananampalataya ay nagkakaiba-iba depende sa relihiyon. Ngunit alam mo ba na may mga relihiyon na tumatanggap sa LGBT bilang mga ministro? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat. Pananaw ng Biblia tungkol sa homosexualidad. Ang Biblia ay may ilang mga talata na itinuturing na may kaugnayan sa homosexualidad. Narito ang ilan sa mga ito. 1. Lumang Tipan, Genesis 19:29. Ito ang kwento ng pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah. Sinasabi sa Biblia na ang mga tao ng Sodoma ay nagkasala ng malalang imoralidad. Ang eksaktong kasalanan ng Sodoma ay hindi detalyadong nabanggit, ngunit maraming mga tradisyon ang nagsasabing bahagi nito ang homosexualidad. Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ito ay karumaldumal. Ang talatang ito ay tahasang nagbabawal sa homosexual na aktibidad. 2. Bagong Tipan, Roma 1:6-7, sinasabi ni San Pablo na ipinagpalit ng mga tao ang natural na pakikipagtalik para sa hindi natural. Ang talatang ito ay madalas na ginagamit bilang ebidensya laban sa homosexualidad. 1 Corinthos 6:9-10. Sa talatang ito, ipinapahayag ni Pablo na ang mga homosexual na gawa, kasamang iba pang kasalanan tulad ng pangangalunya at pagnanakaw, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng isang malinaw na larawan ng pagsalungat ng Biblia sa mga homosexual na gawain. Ngunit maraming iskolar ang nagsasasabing mahalagang intindihin ang mga talatang ito sa kanilang konteksto, kasama ang mga kultural at historical na aspeto ng panahong isinulat ang mga ito. Pananaw ng Simbahang Katoliko. Ang Simbahang Katoliko ay may malinaw na posisyon patungkol sa homosexualidad batay sa kanilang interpretasyon ng Biblia at ng tradisyon. Sa kabila ng pagtutol sa mga homosexual na gawain, ang simbahan ay nagtuturo ng paggalang at pagmamahal sa mga taong may homosexual na oryentasyon. 1. Pagtingin sa homosexualidad bilang isang oryentasyon. Ayon sa Simbahang Katoliko, ang pagkakaroon ng homosexual na oryentasyon mismo ay hindi isang kasalanan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, CCC 2357, ang homosexual na pagkahumaling ay hindi isang moral na pagkakasala, ngunit ang homosexual na gawain ay itinuturing na labag sa kalikasan at hindi maaring tanggapin. Paghihiwalay ng oryentasyon at aksyon. Malinaw sa simbahan ang pagkakaiba ng homosexual na pagkahumaling at homosexual na kilos. Ang homosexual na kilos ay tinuturing na immoral sapagkat ito ay hindi nagbubunga ng buhay at hindi ayon sa plano ng Diyos para sa sexualidad na inilaan sa isang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. 3. Paggalang sa mga taong homosexual. Bagaman ang simbahan ay tumutol sa homosexual na kilos, maring itinuturo na ang mga taong homosexual ay nararapat ng pagmamahal, respeto at pagkalinga. Hindi sila dapat husgahan o itakwil dahil lamang sa kanilang sexual na oryentasyon. 4. Tungkulin ng mga Kristiyanong homosexual. Ayon sa simbahan, ang mga Kristiyanong may homosexual na oryentasyon ay tinatawagan sa buhay ng kalinisan. Sinasabing sa pamamagitan ng pagdarasal, pagtanggap ng mga sakramento at pagsunod sa mga aral ng simbahan, maari nilang mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Mga pagbabago at pag-usap sa loob ng simbahan. Ang paksa ng homosexualidad ay patuloy na isang issue ng debate sa loob ng Simbahang Katoliko. Maraming mga obispo at pari ang nagpapakita ng mas malambot na pagtingin sa mga homosexual na individual at may mga paggalaw patungo sa mas inklusibong simbahan. 1. Sinod ng mga obispo. Sa Sinod ng mga Obispo na ginanap noong 24/20/2015, isa sa mga pangunahing paksa ng talakayan ay ang papel ng mga homosexual na individual sa loob ng simbahan. Habang hindi na bago ang opisyal na doktrina, may mga lumabas na pagnanais na yakapin ng simbahan ang lahat ng tao, kabilang ang mga homosexual, sa mas mahabagin at makataong paraan. Si Papa Francisco at ang homosexualidad. Ang kasalukuyang Santo Papa, si Papa Francisco, kilala sa kanyang mga mapagmalasakit na pahayag patungkol sa mga homosexual. Sa kanyang tanyag na linya noong 2013, sinabi niya, "Kung ang isang tao ay bakla at naghahanap ng Diyos at may mabuting kalooban, sino ako para humusga?" Ang kanyang mga salita ay nakikita bilang isang hakbang patungo sa isang mas bukas at mahabing simbahan.
Gayunpaman, nilinaw rin ni Papa Francisco na ang mga homosexual na gawain ay nananatiling bawal sa doktrina ng simbahan. Mga kontemporaryong isyu at pagsasabuhay. Sa kasalukuyan, maraming Katoliko ang naghahanap ng paraan upang balansehin ang kanilang pananampalataya at kanilang pananaw sa homosexualidad. Narito ang ilan sa mga mahalagang isyung kinakaharap. 1. Inklusyon ng mga LGBT sa mga parokya. May ilang mga parokya sa iba't ibang bahagi ng mundo na naglalayon ng pagiging mas bukas sa mga miyembro ng LGBT community. Marami sa mga ito ay nagsusulong ng mga grupo ng suporta para sa mga LGBT na Katoliko at kanilang mga pamilya na may layuning ipakita na ang simbahan ay isang lugar ng pagtanggap at pagmamahal. 2. Pag-aasawa ng magkaparehong kasarian. Ang kasal ng mga magkaparehong kasarian ay isa sa mga pinakamainit na issue sa kontemporaryong lipunan, lalo na sa mga bansang legal na ito. Ang simbahang Katoliko ay matatag sa pagtutol dito na nagsasabing ang kasal ay isang sakramento sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Gayunpaman, ang isyung ito ay patuloy na pinag-uusapan at tinatalakay sa mga lokal na pamayanan ng simbahan. 3. Mga kilusan para sa reforma. May mga grupo ng mga Katoliko na nagsusulong ng pagbabago sa doktrina ng simbahan ukol sa homosexualidad. Kabilang dito ang mga grupong tulad ng New Ways Ministry at Dignitas na layuning isulong ang pagkakapantay-pantay ng mga LGBT sa loob ng simbahan. Ang kanilang adikain ay muling suriin ang mga tradisyonal na pananaw ng simbahan at buksan ang pinto para sa mas inklusibong pakikitungo. Pagtapos, ang simbahang Katoliko ay may matatag na posisyon laban sa homosexual na kilos, batay sa kanilang interpretasyon ng Biblia at moral na mga prinsipyo. Gayunpaman, patuloy ang pagnanais ng simbahan na magpakita ng awa, respeto at paggalang sa lahat ng tao, kabilang ang mga may homosexual na oryentasyon.